Hala, baka maputol na yan. Joke lang po. May benefits nga ba yung pagmamaster? Nakaka-addict ba talaga ito? Paano nga ba nasasabi kung nasusobrahan ka na dito? Pag-usapan natin yan. Ano nga ba yung masturbation? Ito po ay isang common activity na nag-i-involve ng paghawak sa mga genital o kaya naman sa mga sensitibong area ng katawan natin para makaramdam ng pleasure o kaya naman ng sexual arousal. Ito ay isang natural at safe na paraan para ma-explore ang iyong katawan, makaramdam ng pleasure, at ma-release yung build-up ng sexual tension. May benefits nga ba ito? Ito ay maaring makatulong para makareduce ng stress, makarelieve ng tension, nakaka-improve din ito ng quality ng sleep mo. Maaari din ito makatulong para maka-increase ng focus, maka-boost ng mood, maka-alleviate ng mga sakit, ma-enhance ang sex life, at nakaka-prevent din ito ng anxiety at depression. Wala ding risk na mabuntis o makabuntis ka dito, at rare din magkaroon ng mga sexually transmitted infections. Siguraduhin lamang na malinis yung mga sex toys na gagamitin mo. Nakaka-addict nga ba talaga ito? Sa ngayon, marami pa pong mga debate tungkol dito. Hindi pa man ito nire-recognize bilang isang addiction, nire-recognize po ito bilang isang compulsion o bilang isang compulsive sexual behavior. Paano nga ba nasasabing nasusobrahan ka na dito? Una, nasasaktan mo na yung sarili mo sa sobrang pagmamasturbate mo. Sunod, hindi mo na natatapos o nakukumpleto yung mga trabaho mo. Andyan din yung nagsasuffer na yung mga relationship mo. Kabilang na sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. Pati life mo nagsasuffer na din. Wala ka na ding iniisip kundi puro pagmamaster. At nagmamaster ka sa mga inappropriate na lugar at inappropriate na oras. Naku, wala namang problema sa pagmamaster. Kaya lamang kung nakakaapekto na ito sa iyong araw-araw na gawain at nakakasama na ito sa iyong buhay, mas makakabuting humingi ka na ng tulong. Magpakonsulta ka na sa doktor. Kung gusto mong malesen ang iyong pagmamaster, makakatulong kung i-replace mo ito ng ibang activities. Maaari kang humanap ng ibang hobby, mag-jogging ka, o kaya naman i-spend mo yung time mo kasama yung mga family mo at mga kaibigan mo. Nakaka-reduce nga ba ito ng risk ng pagkakaroon ng prostate cancer? Alam mo bang base sa research, yung mga lalaking nag-e-ejaculate ng 21 times or more per month ay nare-reduce yung risk ng pagkakaroon ng prostate cancer. O, hinay-hinay lang sa pagmamaster ha? Gigil nyo si Doc. At laging tandaan, it's your choice, it's your body. Do it when you're ready. Gets ba? Okay,